good day. Today is May 27. Meron tayong dentist para dito sa ipin ko. Ayan, nakikita nyo ba? Nabali yung ipin ko. Bali ano lang naman kasi siya, temporary din kasi yung nilagay ng dentist ko noon, nasa Philippines ako. And now bumigay na siya, kaya pangit na si J-Lo. So kailangan natin pa-check kung maaayos pa nila, madudugsungan ulit. So i-update ko kayo later. Magdadrive muna ako, paalis pa lang ako ng bahay. See you guys later. Hi guys, nandito na tayo sa town. May itsura ko. So 11 pa yung aking appointment, 10:16 pa lang. Medyo walang traffic, walang masyadong sasakyan sa road, kaya maaga-aga tayo. Walang roadworks ngayon. And medyo traffic na dun sa kabilang lane. Tapos 2 hours lang yung parking ko. Hindi naman siguro ko aabutin ng siyam-siyam doon. Kung 10, 16, 11, 16, 12, 16. Ha? So, yan. Sana maayos nila today. Lalagyan lang nila siguro to ng kung parang temporary na plastic or ano man yun. And then after, sasaglit ako sa Hinkler. Kailangan kong bumili ng titingin ako doon ng something. Papakita ko sa inyo kung if ever makapunta tayo doon. Then need ko umuwi agad kasi darating yung electrician para gawin yung ating ayun, naputol. Sabi ko need to go home early kasi darating yung electrician, sila Jasmine tsaka si Kit, para ayusin yung ating heater switch. At the same time, papacheck ko yung outlet ng saksakan ng washing machine. Baka hindi siya pwedeng saksakan kasi nga umusok yung washing machine. Not sure ni Tanya if yung washing machine mismo yung umusok or yung socket. So, nung ginamit ko last night yung washing machine, gumana siya, natapos ko yung laundry ko. Pero at the end of the, nagre-rinse na siya, medyo iba na yung tunog niya. So, sabi ko kay Richard, sabi ko kay Habi, need na siguro natin bumili ng bagong washing machine kasi 5 years na yung washing machine na yon. So, hindi ko alam kung paano kami bibili kasi naubusan na kami ng pera. Need pa namin pagawa yung kotse kasi nga nakailaw na may engine light niya. Papacheck na naman natin. Tapos, inaasikaso ko nga yung kailangan kong mag-save ng money para dun sa transfer ni Papa from Makati going to Taytay para magkasama na sila ni Mama kasi nga ang giniba na kasi yung doon, yung cemetery sa Makati. So nakapending lang si Papa doon yung buto niya. So sabi ko, at least nandun yung buto, maita-transfer pa natin sa Taytay. And mabuti, yung nakuha nating lot, pang 2 tao yung pwedeng ilibing doon. So ilalagay natin si Papa doon para magkasama na sila. So ang target namin is June 11. Kasi birthday ni Mama yon, 80 years old na si Mama, supposed to be dapat kung buhay siya. And yun ang pa-birthday natin kay Mama. Ililibing natin si Papa on that day. Sana nga mahabol ko yung pambayad. Medyo expensive din kasi yung pag-transfer, yung yung hukay, yung transfer doon sa sa mismong St. John. But then, all worth it naman yun kasi at least makakasama, isang puntod na lang yung dadalawin namin just in case magkasama si Mama at si Papa. Plus si Katie nandun din. So happy na magkakasama sila doon. And hopefully, yun nga, matarget ko yung, umabot ako sa target kasi kailangan nila yung pera by June 6. So next week na yun. Oh God. So, let's pray for that. If it's meant to be, so we'll see. And yun, magantay lang ako ng oras. I have 40 minutes pa yata. So magre-rest muna ako dito kasi after this daan nga ako sa chemist and then punta ako ng Hinkler. Siguro naman di ako abutin ng siyam-siyam, makauwi din ako ng 1 o'clock or something. So see you later guys. So ayun yung post office. So yung tabi niyan, yun yung 1300 Smile. Diyan tayo pupunta. And yan. Yan siya. Medyo maliwanag. Ayan. So ayan siya guys. Diyan tayo papasok.
Maaga pa, 30 minutes pa. All done na guys. Ayan na, na-feel na nila yung ikin ko. Ito yan. Ayan. Lagyan nila ng filling. Ayos na. Hi. Ayos na yung aking yung aking ipin. Pero may nararamdaman ako, nakakapa yung dila ko dun sa likod nung pinaka nilagay nila. Parang feeling ko yun nga yung temporary teeth. So, pag sumakit daw siya ulit, ang magiging problem ko is iro-root canal na siya. Kaya hopefully sagutin din yun ng government. Kasi sabi niya, inform ko yung government pag sumakit na yun, kasi yun nga, for root canal na siya. Kasi connected na pala sa nerve yung pinaka nung ipin ko. So, parang na-damage na talaga siya. Nakalimutan ko kung nasan si Abu. Ayun, nakita ko na siya. So, after nito, punta tayo ng chemist. And then, sa Hinkler. Abot pa siguro ko. Imagine, 20 minutes lang yung ginawa nila dun sa ipin ko. Ganun kabilis. So, ito na si Abu. Let's go, guys. Sa town. Punta tayo ng chemist. I don't think may oras pa ako para mag-Hinkler. Okay, miss tayo. I-work natin. Busy sila. Ayan. What is right? Chicken dogs. Dami na namang souvenir items dun sa Chicken Dogs. So, ayan. Gaganda ng items nila. Ganda rin yung presyo. So, let's do this. Wala sana may pads kasi wala silang stock last time. Pasok na tayo sa chemist. Yung basurahan. Kuha ng bin. Ang galing, ang mayaman. Chemist na tayo. Tayo ng prescription ni Habi. Magaganda silang shoes dito. Ayun, kaya lang wala yung size ko, pero malaki yung size. Mayroon ng pads, kaya lang ilang piraso lang stock nila. Hanap lang ako ng petroleum jelly. Petroleum jelly. Ayun, mayroon na malaki. $10. Ayan na. Mura ako ng dalawa. Ay, binasag. Pinagsak. Yan, and ano pa? So, may baby lotion. Maganda to yun. Dati siyang 10 na lang. Dati siyang ay, pareho lang pala. 51 off lang. Walang maliit na powder. Gusto ko sana yung pang baby na cologne. Wala sila. Baby shampoo butter max. But bubble. Kano may conditioner. Ito guys, napanood ko to dun sa student nang nag-aaral sa Sydney. Ito yung ginagamit niya. Maganda raw sa buhok. Kaya titingnan natin kung okay din sa atin. Naka-sale siya. Dati siyang 14.
Tingnan natin kung magano lang. Conditioner. Walang malaki. Ayan guys, tapos na ako sa chemist. Nakabili tayo ng pads tsaka ng gamot ni Habi. Dumaan din ako sa bakery. Bumili ako ng donut tsaka dalawang Hawaiian bread. Pang almusal ko tsaka dinner ko later. Bumili din ako ng lunch dito sa New China Dragon Restaurant. Yung $17 nila. Maliit lang. Pero hindi ko siya napuno kasi ang lalaki nung mga chicken pops niya, ang lalaki. Sa chicken, honey chicken. Walang sauce masyado. Gusto ko sana yung sabaw. Tapos, yun ang lunch ko mamaya. So, later afternoon na yun. Kasi kakain ako ng donut ngayon. And, magpapagasolina lang tayo. And then, go home na tayo. Uwi na tayo sa bahay. So, see you again later. Thanks for joining me dito sa aking vlog today. See you sa bahay. Maybe. We're on the way na sa bahay, guys. Ito na yung Jinjin. Dito nag-start ang Jinjin. So, ang speed is always 60. Pagdating mo dun sa pinaka-town, sa pinaka-road, is 50. Pero hindi na tayo abot dun kasi meron tayong right turn kung saan pwede nating baybayin papunta sa bahay. So, liliko tayo sa may post office. And hopefully, nandun na yung mauna ako sa electrician para makapaghanda tayo ng ng bahay. Ng bahay. Sana maabutan ko sila. Kasi sabi nila, may appointment si Kid ng 3 o'clock. So, meaning, pupunta sila sa bahay na mas maaga. Pero 1 o'clock na kasi. And sana lang maabutan nga natin sila or nandun na sila. Kasi pinagsasabay-sabay nila yung mga ginagawa nila on this. So, pinagsasabay-sabay nila yung mga gawa nila, like kung puro dito sa Jinjin or dito sa lugar na to, sabay-sabay nila ginagawa yung mga tawag sa kanila. So, ito yung pinakalikod ng highway ng BC Road. So, 50 din yung dito, yung speed. Tapos, dito ako nag-walkathon. Dito din si Richard or si Paul Herber scooter sometimes. Pero pag naglalakad siya, dun lang sa street namin kasi pantay yung daan. Alay dito hills kasi nahihirapan siya mag-balance, so tutumba siya. Kaya pag lalabas siya, dyan lang siya sa tapat ng ng bahay namin naglalakad kasama yung kanyang support worker. So, wala pa yata yung ating electrician. So, nauna tayo sa kanila. Umalis kasi si Stewart, ewan kong nakabalik na. Kaya, kinailangan ko talaga umuwi. Kasi, baka wala siya. Wala magbubukas ng gate. Malay ba ni Chart kung nasa labas na yung mga electrician. So, andito na tayo. Kaya, we're safe. And pwede na natin siyang dito antayin dito sa bahay. So, I'll see you later, guys. Sarado natin yung gate. So, magkasunod lang kami. Dumating na rin yung electrician. Ayan na sila. Hello. Good, good. Did Frank give you the bulb? The bulb for the toilet? Maybe he will bring it to me. Binili natin.
Luluto ako ng pambaon guys, chicken adobo. Ano lang yan, chicken, tapos lalagay ko lang yung mamasita. Yes, kasi hindi wala ako nakain ng iba dito. Meron akong patatas pero wag na masasayang yun. So, lalagyan ko lang yung sabaw. After, nakulo na siya. Nalagay ko na yung mamasita na adobo. Nagyan ko ng laurel. Ayan, para amoy mabango. So, nakaalis na si Kit and naayos na niya yung ating heater switch. Hindi ko muna gamitin tong washing machine pero nag-apply ako ng 4-step pay sa Commonwealth Bank. Kaso hanggang 400 lang yung in-approve sa akin. Kaya hindi ko alam kung kailangan ko pa mag-save ng money para makabili. And, so may birds tayo doon. Pero walang gala birds eh. Pero nakita ko sila sa South Colan. Hindi na sila napupunta rito. Yung mga pink na birds. So, stay ko daw yan ng 2 to 3 hours naka-on para minute yung tubig namin. Malamig kasi. Pero mamaya magnanaw-naw ako ng ilang labahan pa. Ayan, meron pa doon. Meron pa kami sa toilet. Yan, mga tuwalya yan. Tapos ito yung mga basahan. Tsaka yung sa upuan ni Chard. So, kakain na kami ng lunch. And yun daw palang problema. Kaya nag-switch off yung aming heater switch. Nabasa yung pinaka nandun sa taas. Yung pinaka-connector niya sa taas. Dun sa bubong kayo umakyat siya kanina. Tapos binahayan daw ng mga yung parang bees. Yung nila doon, set up nila sa taas. Kaya, ayun. Pero nalinis na daw niya at napalitan niya na ng bago yung kuwan. Ayun pala yung susi. Hindi ako pa hihanap yung susi ng kotse. Nandito pala sa ibabaw. Ayan, kasi nilinisan ko yung walisan ko yung kotse. Dahil kanina, doon ako nag-park sa ilalim ng puno. Puro poops ng bird. Naiaapa ko dyan sa aking arte, no? Ang arte. Yan. So, itong susi ng bahay, ng gate, lagi lang yan nandyan. Linis muna ako, guys. Bakit ka magpisunit? Wala na? Tapusin na natin yung vlog natin, guys. Kumakain ako ng lunch ko and nakapag-ayos na rin ako. So, after nito, pahinga lang konti and then higa ako kasi kulang ako sa tulog. Hindi ako nakatulog na maayos. Sumakit yung likod ko. Gawa ng napaka-busy yesterday. Pati yung balakang ko masakit. Kaya, susubukan ko magpahinga kahit di ako makatulog. Basta may latag ko lang yung likod ko sa higaan. So, I'll see you on my next vlog. Thanks for watching. Bye everyone. And wait nyo yung mechanics paano yung magiging parapol ko for my upcoming birthday celebration at the same time anniversary natin sa YT. So, see you!